Ngayon, paano naman yung violation sa substantive due process? Ganito yon. Halimbawa, meron kang misconduct na nagawa. Pero hindi siya serious misconduct. Tinanggal ka. Violation po yon ng substantive due process. Anong ibig sabihin nito? Kapag yung substantive due process ang na-violate na employer, illegal yung dismissal, entitled ka ngayon sa reinstatement and full back wages. Reinstatement, ibabalik ka sa dati mong posisyon na hindi nawawala yung seniority rights. Full back wages, sahod na magmula nung time na tinanggal ka hanggang sa maging final ang desisyon, makukuha mo yon. So, reinstatement plus full back wages kapag na-violate na employer yung substantive due process. Halimbawa naman, meron kang disobedience. Okay? Pero yung disobedience mo ay hindi mo lang nasunod yung isang procedure due to oversight, nakalimutan mo, hindi mo sinasadya. So, yung disobedience mo ay hindi willful. Okay? So, hindi po siya ground para tanggalin ka sa trabaho. Hindi po enough yung... O halimbawa naman, nagkaroon ka ng negligence sa kumpanya. Pero yung negligence mo, mababaw lang, maliit lang, kumbaga. Pwede ka bang i-terminate? Hindi. Kasi dapat yung negligence mo ay gross and habitual. Ibig sabihin, malala, malubha, and paulit-ulit. Halimbawa naman, tinanggal ka based on loss of trust and confidence. Yung position mo, admin ka lang naman, hindi ka naman humahawak ng pera, hindi ka naman custodian ng property or supplies ng kumpanya. So, yung position mo ay hindi considered position of trust and confidence. Pwede ka bang tanggalin based on loss of trust and confidence? Hindi. So, kung yun ang ginawang basihan ng employer mo sa pagtanggal sa'yo, na-violate ngayon yung right mo to substantive due process. At dahil dyan, maaaring yung dismissal mo ay illegal. Okay? So, kapag illegal ang dismissal mo, pwede kang mag-file ng illegal dismissal case, and kapag nanalo ka, entitled ka sa reinstatement and full back wages.